Mabuhay everyone! Ako muli si Jason T. Asuncion and ngayon gagawa tayo ng isang simple calculator sa Microsoft Visual Basic 6.0. Okay? Anong malalaman natin sa activity na to? Malalaman natin kung paano mag-behave ang Visual Basic kapag nagkaroon ng isang mathematical operation at kung ano ang data types. Okay? So bago natin simulan, gagawa muna ako ng folder. Okay? So dito i-save yung activity mamaya. Papangalanan ko siya ng activity 3. Okay, ikatlo na to sa mga activity natin. Kung nakakasunod po kayo. Okay. Then bubuksan ko yung Visual Basic natin. So pag binuksan natin yung Visual Basic natin, ang pipiliin natin yung standard Excel. So ito na po yung form na gagamitin natin. So medyo lalakihan ko lang ng konti yung form. Okay. So click and drag po sa mga sizing points. Okay, ang kailangan po natin sa activity na to is kailangan natin ng text box. Kailangan natin dalawang text box. Okay, so meron akong text 1 and text 2. Okay. Kailangan rin natin ng apat na label, no? Apat na label. Okay. Apat na label. So tatapatan ko lang ng label yung dalawang text box. Okay. So yung dalawa, tapos yung dalawa dun sa ilalim. Okay, yung ikaapat na label tatapat ko lang dun sa tapat ng mga text box natin. Okay, excuse me po. Okay. So, kailangan rin natin ng apat na command buttons. Okay, apat na command buttons. Pwede ba tayo mag-copy-paste sa paggawa ng command button? Yes, pwede po. So, halimbawa, ganito. Itong dalawang to kasi apat yung kakailanganin natin, no? So, i-highlight ko lang itong dalawang to. Tapos, right-click copy, no? Tapos, mag-right-click ulit ako, paste. Okay, pag sinabing niya yan, you already have a control name command 1, do you want to create a control array? No lang po ang gawin natin. No, tapos no ulit kasi dalawa yon. Ayun, ayun na po yung dalawa. So pag ayun, meron na ako agad automatic na dalawa. Ang medyo mapapansin nyo lang, merong command 1 dito, may command 1 dito, may command 2 dito, may command 2 dito. Pero hindi po magkapareha yan. Pag pinindot ko yung command 1, ang pangalan niya is command 1. Pag pinindot ko yung command 1 sa ilalim niya, okay, ang pangalan is command 3. Okay, yung caption lang yung pareho. Which is, pwede naman natin burahin at buburahin talaga natin mamaya. So, dito rin, command 2 yung nakasulat. Okay, sa caption, pangalan niya command 2. Ito yung caption niya is command 2, pero ang tunay niya pangalan is command 4. Okay? So, yung caption nitong command 1, papalitan ko lang ng addition symbol. Okay? Yung command 2, papalitan ko lang ng subtraction symbol. Yung command 3 is multiplication symbol, which is asterisk. And yung command 4, papalitan ko lang ng division symbol. Yun yung forward slash. Then, select all ko lang po ulit. Medyo papalakihin ko lang. Pupunta ako sa font property. So, automatic yung apat na po niya magbabago dahil selected sila lahat. So, pipindutin ko ellipsis. Okay. Ibobold ko lang ng konti. Mga size 14. Then, okay. So, yan. Para medyo kitang-kita po sila. Then, yung label 1, papalitan ko lang ng caption ulit. Okay. Label 1 caption. Punta tayo sa properties caption. Ayun. Papalitan ko lang ng caption na first number. Okay. Tapos, yung label 2, lalagyan ko lang ng second number. Okay. Yung label 3, lalagyan ko lang ng caption na answer. Okay. At yung label 4, tatanggalin ko na lang yung nakasulat kasi dyan lalabas yung sagot mamaya. Magiging output natin. Okay. So, ang gagawin ko yung text 1 saka text 2. Okay. Medyo papalakihin ko lang ng konti yung nakasulat para mas makikita mamaya. So, sa font, pupunta ulit ako. Okay. Ibobold ko lang size 14 ulit. Okay. Then, pag medyo malaki na, i-click ko yung isang text box. Pupunta ako sa property niya na text para burahin yung laman. Okay. Okay, so ito na po yung itsura niya, no? Pag ni-run natin to, at halimbawa, naglagay ako ng number na 1 dito, okay, sa text box na to, at naglagay ako ng number na 1 dito sa ikalawang text box, pag pinindot ko yung addition symbol, dapat lalabas dito sa may ilalim nila is 2. Okay, so 1 plus 1 is equals to 2. Okay,
So, gawin natin yung program, no? So, yung program is nakasalalay sa event na click. So, pag click mo yung mga button, doon lalabas yung sagot. So, unahin ko tong addition button, no? Double click natin to, lalabas yung source code. Okay. So, ito yung source code na gagawin natin dito sa may addition button natin. So, ang tanong, saan ba lalabas yung sagot? Lalabas yung sagot sa may label 4, di ba? Yung label 4. Okay. So, tatype ko lang, label 4 dot caption, okay, is equals to, ano ba yung lalabas sa sagot dyan? Yung pinagsamang sagot mula dun sa text 1 saka text 2, no? Dahil addition to, so i-add niya. So, itatype ko muna, text 1 dot text, yan yung unang object, at saka yung property niya, space, then plus symbol, space, text2 dot text. Okay. So, ganyan lang po. Okay. Pero pag nirun natin yan, gusto ko muna makita sa inyo na may konting malito. So, parang tama na siya, no? So, i-run natin siya. Pag nilagay ko na 1 sa may first number, tapos 1 sa second number, at pinindot ko yung command button na merong addition symbol, ang lumabas na sagot is 11. Napansin nyo? Diba dapat 1 plus 1 is equals to 2? Simple, diba? Napaka-elementary ng sagot, diba? So, bakit hindi 2 yung lumabas? Okay? So, lalaki ko lang ng konti yung font ng answer natin. Medyo hindi nakikita kanina. Okay. Bakit 11 yung lumabas at hindi 2? Kasi, currently, ang inad lang natin yung symbol na 1. So, parang 1 symbol plus 1 symbol is equals to pinagsamang dalawang 1 symbol, kaya 11. Okay? Hindi siya kinonsider ng Visual Basic as a number. Although 1 yung nakatype, no? Hindi siya consider as number. Consider siya as symbol or text. Kasi nga yung object na pinanggagalingan niya is text box, di ba? Tapos yung properties pa na ginamit is text. So, kaya ang sagot is 11. Okay? So, para ma-convert, dapat i-convert natin yung symbol na yon, yung symbol na 1, or yung 1 as a text, i-convert natin siya as a number. So, paano siya i-convert? Ang gagawin natin is ganito, dun sa bago yung sa text1.text, magka-type tayo ng val, okay? Yung prefix na val, ginagamit to, okay? So, i-convert niya lahat ng value na nasa loob ng open and close parenthesis pagkatapos niya, i-convert niya into double data type. Okay? So, yung val na to, plus tong text1.text na to, kung magta-type ako ng number dito, kung kanina kinukonsider siya as symbol, ngayon i-consider na siya ng Visual Basic as number, as double. Okay? Ano ba yung double? Ang double ay isang klase ng data type sa Visual Basic kung saan kaya niya mag-save ng mga number na may decimal. Okay? May decimal value. Okay? May dalawang klase eh. Yung una, yung float, ikalawa yung double. Okay? Anong kaibahan nila? Medyo mas malaki lang ng konti yung double. Mas maraming kayang i-handle na number yung double. Pero pareho lang sila na ang kaya lang i-handle na number is number na may decimal point. Okay? So, ganun rin gagawin natin sa may text2, no? So, val, then, ilalagay natin sa loob ng open and close parenthesis. Yan sinasabi niya, val, string as double. So, ko-convert niya into double data type. Okay. So, yan lang. So, automatic niyan, kung magka-type tayo ng number dito sa text1.text at magka-type tayo ng number sa text2.text, okay? Dahil may addition symbol siya dito, i-convert ng Visual Basic into value or double data types tong text1.text at ko-convert niya rin tong text2.text into double data types dahil sa val na prefix, at ang magiging sagot natin is mathematical number na, or i-convert niya na into mathematical operation na 1 plus 1 is equals to 2. So, try natin, no? Okay. So, ito yung code natin para nakikita natin. Yan yung code. Ito yung form. So, maglalagay ako ng 1 dun sa first number. Then, 2 dun sa second number. Pag pinindot ko yung addition symbol o addition command button, lalabas dapat is 2. Okay? Pag pindot ko, ayun, 2 na yung sagot, di ba? Malaking kaibahan kanina 11 eh. Ngayon is 2. So, ganun kahalaga na matuto ka mag-convert ng value, no? Matuto ka mag-convert ng string or text value into double or integer, into number. Kasi pag hindi mo nagawa yun, magiging mali yung sagot kahit parang tama yung operation.
Okay? So, ganun lang kasimple. So, ang gagawin lang natin, continue lang natin to, no? So, i-double click ko lang tong subtraction button. Actually, ganun rin yung code, di ba? Label 4 dot caption is equals to val. Yan. Text1 dot text. Then, close parenthesis. Ngayon, ang symbol naman nito is minus na, di ba? I-minus na natin or subtraction na, no? So, val, okay, text2 dot text. Okay. Same rin do sa command button 3. Ang command button 3 natin to multiplication, no? Double click, command button 3. Okay, label 3 dot. Okay, no. That's not label 3. Command 3 lang siya pero label 4 pa rin yung output. Okay, label 4 dot caption is equals to val text 1 dot text. Okay, ang operation nito ay multiplication. So, ang symbol natin is asterisk. Okay. Then, val text2 dot text. Okay. Pwede bang mag-copy paste? Yes, pwede mag-copy paste. Walang problema doon. So, i-highlight ko lang to. Ika-copy ko. Mag-double click ako sa may division command button. So, double click. Mapupunta ako dun sa may source code niya. Copy paste. O, paste ko lang. Papalitan ko lang syempre yung symbol niya. Kanina kasi asterisk for multiplication. Ang problema, nasa command 4 na tayo, which is sa division. So, gagawin ko lang na forward slash. Okay? Then, try po natin. So, try natin maglagay ng number 3 dito. 3. Then, sa second number is 3 rin. So, 3 plus 3 is 6. Okay? So, pag pinindot ko itong minus symbol, 3 plus 3 is equal to 0. Okay? 0. So, pag pinindot ko naman itong multiplication symbol, 3 times 3 is 9. Okay? Pag pinindot ko naman itong division symbol, 3 divided by 3 is 1. Okay. So, meron na po tayong simple calculator using Visual Basic 6.0. Okay, huwag natin kalilimutang i-save. Paano i-save ulit? File. Okay, save project as. Hanapin natin yung folder natin. Nakasave po siya sa desktop. Okay, so activity 3. Then save yung unang form. Okay, then save yung project. Okay, and that's it. Meron na po kayong simple calculator using Visual Basic 6.0. Muli, ang video tutorial na to ay tool lamang para matuto. Kailangan pa rin natin ng teacher at mentor para mag-guide sa atin. Okay? Hanggang sa muli, maraming salamat. Kita-kita tayo sa next video and God bless.